Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Hallelujah. Good afternoon to our wonderful sister. Winnie? Winnie ba? Winnie? Winnie. Yeah, Miss Winnie. Yeah. Thank you so much for accepting the invitation of our dear Deacon Jen. And it's good to be in the house of the Lord. Amen? Amen. Praise the Lord. At tayo muna po ay magpapahinga ng konti sa ating mensahe ngayong araw kasi napakaganda nito. At I do believe that each and every one of us ay pag tayo ay na-remind of our true identity, it brings power, it brings confidence, it brings us yung kakaibang strength sa atin in terms of our faith sa ating Panginoon. So, pwede po bang mag-translate ka na lang dyan natin? kasi may ang baon ko ngayon pang pang 5 minutes lang. Okay, mamaya pa. Okay. Alright, ang ating pong verse ay manggagaling po sa ito po ay very popular verse at I do believe na lahat tayo ay nadaanan na ito. Ang sabi po sa Ephesians 3:20. Anong sabi ng Ephesians 3:20? Now to him who is able to do Exceedingly abundantly above all that we ask or think according to the power that works in us. Amen. When you, pag ninamnam natin, no, when we really savor. When we really savor, yeah, gano'n, no? And understand itong verse na ito, it gives you confidence kasi alam ninyo na ang ating Panginoon Diyos ay kaya niyang gawin ang lahat ng bagay na hindi nyo pa maisip o mawari sa tanang buhay ninyo. Amen? Amen. So bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin saglit. Hallelujah. Samahan niyo po ako in a quick prayer. Lord, we thank you for your word today. Thank you for being with us, Panginoon. Sa kantahan pa lang, sa awitan pa lang namin, Panginoon, naramdaman namin ang iyong presensya sa amin. And I declare, Lord, na samahan mo kami hanggang sa matapos ang amin pong service. Lord, bless mo ang word. The word is already blessed and anointed, Panginoon. Kami nang tatanggap ay Ama ay yakakin namin ito ng buong puso. We thank you, Lord, today. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Isa lamang po ang nakikita ko pagdating sa verse na ito. And I do believe lahat tayo, we are amazed of how powerful and good our Father is, our God is. When we read the Word, ang sabi rito, He is able to do whatever it is that you need or you don't need or what the Lord thinks that you need, He is able to do it. Yan ang pangako ng ating Panginoon. Doon pa lamang sa unang salita na sinabi, now to Him, siya na ating Diyos. He is able to do. He is able to work. He is able to answer. He is able to reply yung mga kaganapan sa buhay natin alongside doon sa plano niya sa ating buhay. He is able to do exceedingly abundantly. Pag sinabi, alam niyo itong word na ito, exceedingly abundantly, yung exceedingly superlative na yan sa English. So yung exceed, it exceeds pa. Exceedingly. So, ibig sabihin, sobra, parang ganon. Tapos ito, abundantly. Pag sinabing abundant, marami na. So, exceedingly, sobra na, sobrang sagana pa. Hallelujah. Yun ang kayang gawin ng ating Panginoon. This goes to show na ang ating Diyos ay isang extraordinary Lord. He is an extraordinary God sa atin. Amen? Hindi tayo nagkamali ng sinundan. Hindi tayo naligaw ng ating sinusundan. We have an extraordinary God. Yan ang ating title ngayong araw na ito. Extraordinary. Hallelujah. Amen. Extraordinary. I-unpack natin itong word na ito kasi ang ating Panginoon,
ay extraordinary. Wala siyang katulad. Yan ang sabi ng word. Walang kasing kagaya ko. Sino man sa lahat ng Diyos na nagkiklaim na sila ay Diyos, walang katulad ko. Sa akin, ginagawa ko na, pinapakita ko na ang katapusan sa umpisa pa lamang bago pa umpisahan ang lahat ng bagay. Yan ang sabi ng ating Panginoon. So ang ibig sabihin, the moment or the mere fact na ipinanganak ka sa mundong ito, ibig sabihin, tinapos na ni Lord ang kwento mo. Ang mula doon sa pag-iyak mo, doon sa umpisang-umpisa, hanggang sa lumaki ka, hanggang sa nadapa ka, pati mga ingrown mo, kasama yan. Sa plinano ng Diyos na pagdadaanan mo, kasama yan sa kanyang ginawa sa because He is an extraordinary God. We believe and we serve an extraordinary God. Pero tayo, we are only ordinary. But because we serve an extraordinary God, tayong lahat, we become also extraordinary. Amen? Pag sinabing extraordinary, mapapansin nyo, may kakaiba rito. Lahat ganito sila. Ang mundo ganito, pero ikaw, nag-iisang dilawan. Ibig sabihin kakaiba. Ibig sabihin, ang isang ordinaryo, pag nilagyan mo ng extra, nagiging isang pambihira. Ibig sabihin, extra, karagdagan, dagdag, sobra, ang ordinaryo, karaniwan. So ang isang pangkaraniwan, pag dinagdagan, pag nagkaroon ng karagdagan, ay nagiging isang pambihira. Tama ba? Amen? At tayong mga tao, madalas nating hindi makakalimutan yung mga extraordinaryo na nangyari sa buhay natin. Mga nakita natin. Halimbawa, yung nakita ko si Pastor Henry, yung bopis ni Pastor Henry. Marami na akong natikmang bopis sa buong buhay ko. Pero, I do believe kayo ay naniniwala rito. Pero pag natikman lang ninyo ang bopis ni Pastor Henry, anong meron? Extraordinary. Hindi ko alam kung paano ginawa ni Pastor Henry. Yung pagkalaki-laking lagayan na ganyan ng anniversary natin, akala ng mga leaders makakatikim pa sila. Hindi umabot. Dahil, alam niyo, hindi ko alam, may pagmamahal, may halong betsin ng pag-ibig, may halong toyo ng pagmamahal sa ating pamilya, o di ba? May magic sarap ng kanyang pagsaserve sa Panginoon. At ang asin ng kanya, at ang ilaw ng kanyang, at ang init ng kanyang pagsaserve sa pagmamahal niya sa ating service, natikman natin sa bopis. Amen. Nag-translate sa bopis. Kakaiba talaga ang bopis. Bopis ni Pastor Henry. Amen. Ngayon, tignan natin sa buhay natin, sa bopis pa lang yun. Tignan natin sa buhay natin. Parang tayo, we are all normal and ordinary people. Tama? Normal lang ako. Mapapansin pa ba ako ni Lord? Para bang kahit na hindi ako magsimba, hindi na malalaman nila pagkarami-raming tao sa mundo. Mahigit 8 billion na tao ang nasa mundo ngayon. Pagka ako'y nawala, ay si Lord, di na talaga ako mapapansin. Si Pibles nga, hindi ako napapansin, nawawala ako. Pero alam nyo, alam ni inay ninyo kung kayo'y nawawala, kaya tinatanong niya yung mga leader ninyo. Ngayon, dapat magsasabi kayo sa leader ninyo kasi kung pagka na-caught in the act ang mga leader at hindi alam, hindi alam kung paano sasagot kay Pibles, bakit nawawala yung isang membro. Amen? Amen. And in our human and fleshly nature, tayo ay pasaway. Amen? O ba? Tinanggap. Amen. Tayo ay pasaway. Aba, mapangkot siya. Tamang duda. Hallelujah. Kung makapanglait wagas, akala mo naman ang tangos ng ilong. Alam, kami ni Pibles, sinasabi ko, ikaw ang lait lang, ang lakas mong makapanlait, pangong ka naman. Dapat ang panglalait mo, ibinabagay mo sa tangos ng ilong mo.
Kung pagpango ka naman, huwag ka masyadong mapanglait. Ang may karapatan lang ba matango sa ilong ang manglait? Amen. Nang dahil tayo ay human, ang human nature natin, tayo ay talaga naman, ang lakas nating nagmamaganda. Maganda? Ganon. Ganon. Hawin ng buhok, kahit ang iksi-iksi ng buhok. Para lang mapakita na siya'y maganda. Hallelujah. Pero we are all sinners. Yan ang katotohanan. Hallelujah. Until something or someone is added into our lives. Amen? Hanggang noong merong nadagdag sa ating mga buhay, tayo ay parang ordinaryo lamang na lumalangoy sa tubibo ng buhay. Ano kaya yung dagdag na yon? Amen? Hallelujah. And we are never the same. Amen? Tanggap niyo po ba yon? When that someone or something is added into your life, you are never the same. Hallelujah. Hindi ka na katulad ng dati. Praise the Lord. Naging bagong nilalang ka na. Ika'y pinatawad, binago, binigyan ng bagong damit. Binihisan, binigyan din ng bagong puso. Yan ang mga sinasabi ng Biblia. Nagulat ka na lang isang araw, hindi ka lang maganda sa panlabas. Hallelujah. Woo! Pakitaas ang kilay ng mga magaganda ngayon. Kalahati lang ha. Kalahati lang. Ganyan. Hallelujah. Nagulat ka na lang isang araw, maganda ka na rin sa ugali, sa kilos, sa pananalita, sa pananamit, sa iyong pakikipagkaibigan, sa iyong pakikipagrelasyon, sa iyong mga anak, sa iyong asawa. Mahal mo na siya kahit na siya ipasaway. Hallelujah. Nagulat ka na lang na ang iyong puso ay busilak na busilak na. Amen. Praise the Lord. Tanggapin ninyo na kayo ay bago na. Amen. Aba, hindi kayo talaga nag-aamin Sila na kay Kristo ay bago nang nilalang. Yan ang sabi ng ating Biblia. Unless magkaiba tayo ng Biblia. Amen. Tayo ay naging isa ng pambihira. Pambihira. Isa ka ng pambihira, isa ka ng kakaiba. Sa mata ng Diyos at sa mata ng tao, mahigit pa sa ginto o diamante ang presyo mo ngayon. Hallelujah. Higit ka pa sa mamahaling halaga nila. Pero in our minds, we are wired to remember, sabi ko nga kanina, yung mga unusual things. Di ba yung mga magagaling, naalala natin si Pastor Henry kasi ang galing-galing niyang gumawa ng mga decor-decor, di ba? Pagka tayo ay nakakakita ng mga design sa kapitbahay natin, lalo't magpapasko, ang naalala ay walang-wala yan Pastor Henry, yung mga ginagawa ni Pastor Henry. Ay walang-wala yan sa bopis niya. Pag nakatingin kayo na punta kayo sa karinderya, naalala natin yung mga extraordinary. Nais nyo bang maalala kayo ng katabi ninyo? Yan. Tignan nyo. Tignan nyo yung mga katabi nyo. Look at the person beside you. Do you think that she will remember you in her ordinary lives? Sa pamumuhay niya. Amen? Totoo ba yun? Praise the Lord. Ang problema, nilalamon tayo ng mga ordinary things ng buhay natin. Nilalamon tayo ng mga worries natin. Nilalamon tayo ng mga ordinaryong bagay at mga ganap sa ating mga buhay na sinasabi ng Biblia, the cares of this world. At dahil tayo ay nagpapalamon naman, we tend to forget our identity. Dito na nagkakaalaman sila ng mga nakakaalala. At pagtanggap nyo talaga na kayo ay extraordinary, di ba ang mga extraordinary hindi nyo nakakalimutan. Pero tayo mismo nakakalimutan natin that we, as we follow Christ, when we have Christ in our lives, we are also extraordinary. Huwag niyong kakalimutan ang inyong mga sarili. Nagkaroon lang ng pangangailangan. Aba! Ika'y nanginginig na, nagpapalpitate na, tumaas na ang BP.
Nagkaroon lang ng mga messages na ang aga-aga o kaya naman nananawagan na ang iyong amo, nag-antas ng boses. Ano bang pinakamataas na key? Key of, ano ba? G? G ba? sa awit? Ganun na kaagad ang pitch ni amo. Di ba? There was one time, naalala ko, nung unang pasok ko rito sa Singapore, na culture shock talaga ako. Akala ko maalam na ako. Pero pumunta naman talaga ako sa Singapore, natanggap ako sa isang posisyon, hindi ko naman talaga, wala akong kaalam-alam. Si Lord lang talaga ang nagbulag sa mga interview. Paano si Pastor Henry? Pareho kami. Si Pastor Henry ngayon, engineer. Di ba? Yan ang kanyang titulo. Tama ba, sir? Engineer. Pero wala kaming alam-alam dito. Hindi kami certified na engineer, pero engineer kami rito. Ano, Pastor? Hallelujah. Natatandaan ko, sabi ko kay Pibles, susubukan ko lang sa Singapore. Kahit mga 3 months lang o 6 months, magtatrabaho ako. Sabi ko, masubukan ko lang, ano bang meron sa Singapore? Ay talaga, na-culture shock ako. Kasi dumating ako sa point na paggising pa lang, pagmulat ng isip ko, napapalpitate talaga ako. Naalala ko yung mukha ng amo ko. Ay talaga, yung ang bilis ng pinting, matalas na siguro ang BP ko. Talaga, yung pagdilat ng mata ko, Diyos ko, Monday pa lang ngayon, makikita ko na naman yung amo ko. Parang gano'n, di ba gano'n din kayo? Yung pang di ba, yung mga ahinda. Hanggang sa panaginip, napapanaginipan ninyo. Ang ganda-ganda ng panaginip niyo, nagmamahalan kayo mag-asawa, biglang merong dumating na kontrabida sa panaginip niyo. Kremlin, maghugas ka na! Bakit ganito ang dumi-dumi? Ganon na yung mga naririnig natin. We are carried away by the cares of this world. At madalas nadudulas tayo, natutumba. Nakakalimutan natin na tayo ay isang extraordinary na nilalang ng ating Panginoong Jesus. Amen. Naku, wala pa tayo sa points. Praise the Lord. I am here to remind you na ang ating Diyos ay extraordinary. At dahil nasa sa inyo at sumasa inyo ang banal na Espiritu, kayo rin ay extraordinary. Huwag niyong kakalimutan yan. Sabihin niyo sa inyong mga sarili, I am extraordinary. Kung ano man ang pinagdadaanan ko, kaya ko to. Kaya ko to sa lakas ng ating Panginoon. Amen! Amen! Kaya mo yan! Sige, sabihin mo sa katabi mo, kaya mo yan! Lakasan mo pa! Kaya mo yan! Praise the Lord! Alam nyo, tayong lahat ay extraordinary. Kasi we have an extraordinary call ng ating Panginoon. Yun ang ating point number 1. Meron tayong call sa atin. May tawag, may panawagan ng Diyos sa ating mga buhay. Ang hirap talagang, napansin nyo ba? No? Na tayo ay tinawag ng ating Panginoon to become extraordinary in the middle of yung pamumuhay natin ngayon. Ordinary lang tayo, tapos ngayon biglang extraordinary. Nagkaroon ka ngayon ng identity crisis. Extraordinary pala ako. Pero bakit ganito ang mga pinagdadaanan ko? Na-realize mo ba na para bang dumating ka sa point, Lord, parang ang hirap namang sundin ng mga utos mo. Lord, hindi ko kaya. Prayer meeting. Alas 10. Pagod na ako, Lord. Tapos yung mga leader ng panayang message. Lord, hindi ko kaya. Isa buhay yung turo mo sa akin. Lord, ang hirap namang magpaka-Kristiyano. Ang mga Kristiyano ba mga martir? Ano sa tingin ninyo? Saan kayo nakakita ng kayo'y sinampal sa kaliwa? Ang sabi ng Biblia, anong ilalagay? Ibigay ang kanan. Kung hindi ba naman tayo talaga martir? Amen? Mahirap ang pagiging isang Kristiyano, magpaka-Kristiyano, lalo na sa trabaho natin. Nakakalimutan natin ang ating kamay ay, parang gustong maging backslider. Ating kamay, gustong magdabog. Ang ating bibig, gustong mag-backslide talaga. Gustong sumagot. Nakakalimot tayo. Amen. Sige, umamit. Praise the Lord.
Amen! Nararamdaman natin na para bang bigla na lang, Lord, ayaw na ako ng mga kaibigan ko. Bakit ganon? Binigay ko ang aking mga salapi sa kanila. Limpak-limpak na pera ang paglilibre ko. Nung naging Kristyano ako, ayaw na akong kausapin. Pansin niyo ba yan? Para bang nilalayuan na tayo na parang may ketong tayo. Ay, wag yan. Praise the Lord, hallelujah yan. Huwag tayo, bawal, wag na natin isama yan. Tanggalin na sa group. Gumawa tayo ng bagong chat group. Wala si Friendly. Ganon. Ang ginagawa nila, meron na sila, may ganap na pala sila, hindi nyo alam. Kung ditanggal na kayo, may bago na silang chat group. Hallelujah. Lord, parang gusto ko nang sumuko sa pagsunod sa'yo. Dumating na ba kayo sa ganon? Siyempre, walang aamin. Hallelujah. Well, I tell you, if you want an easy life, huwag kayong sumunod kay Jesus. Yan ang katotohanan. Kung gusto nyo ng madaling buhay, yung easy-easy lang, walang pumapansin sa inyo, walang nag-good morning sa'yo, wala kayong chat group na tunog ng tunog, alas 3 ng madaling araw, huwag kayong sumunod kay Kristo kasi may cost ang pagsunod kay Kristo. Pero I tell you, hallelujah, yung cost na yon is it's all worth it. Madaling uminom ng beer, madaling manigarilyo, madaling magkaroon ng bisyo, madaling magloko, madaling magmaldita. Hallelujah! Expert na yung iba dyan. Pinanganak pa lang, nakataas na ang kilay. Pinalo sa puwet, ayaw pang umiyak. Ang taas ng pride. Naka-4 na palo pa yung doktor bago umiyak. Hallelujah. But being a Christian, ay siya talagang mahirap. Amen. Iyon ang katotohanan. Pero I tell you, hindi imposible. Mahirap, pero hindi imposible. Marami ng mga nauna sa atin na akala natin mahirap, pero ngayon, nagniningning sila sa kabaitan at kagandahan. And we see Christ-likeness sa buhay at mukha ng ating mga kapatid. Yes, following Jesus is a tough call, and yet at the same time, it is the way to life in all its fullness. Yan ang sabi ng Banal na Espiritu, the fullness of life comes from the Holy Spirit. Ang sabi ng ating Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No? I come so that you may have life and you may have it to the fullest. Pwede yung maranasan dito sa lupa and it continues until eternity. Yan ang cost yan ang price, pero may cost yung price na yon. Hindi lahat ng premyo madaling makuha. Merong cost sa atin na mga sumusunod sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Ang sabi nga ng John 6:60, nang marinig iyon ng mga tagasunod ni Jesus, sabi niya, marami sa kanila ang nagsabi, mabigat ang itinuturo ni Jesus. Yan ang sabi niya. At sino ang makakatanggap nito? Meron tayo niyan. May verse tayo. Yan ang sabi ng word. Mabigat ang tinuturo niya. Mabigat naman talaga. Biruin mo yung katulad ng sinabi ko kanina, pagka ikay sinampal, o kung ikay tinraidor, huwag kang gaganti kasi ang ganti sa Diyos. Yan ang sabi. Huwag pala sagot. Tapos may 10 commandments pa. Holy na talaga tayo. Pag tayo nabuo natin yung mga pinapagawa, may cost. Pero, sabi niya, no? Hindi ito imposible. Hallelujah. Ang katotohanan, noon una pa man, ang sabi sa John 6:66, no, mula noon, marami na sa mga tagasunod niya ang tumalikod at hindi na sumunod sa kanya. Yan ang katotohanan. Kasi mabigat ang katuruan ng ating Panginoon. But there is only one way. Siya lamang ang way. Ang sabi ng chapter na to, pag binasa nyo, no, it started na napakaraming sumusunod kay Kristo. Pero pagdating sa dulo, nag-alisan silang lahat. At hindi na sila sumunod at tumalikod na.
Ito ngayon, ang tanong, ang sabi dun sa, sa Katuloy, 68. Oh, ang sabi sa 68, sabi ni Jesus, kayo ba gusto nyo ring umalis? It is a very direct question na pwede nating embrace sa buhay natin. Mahirap maging Kristiyano, mahirap sumunod. Para tayong tinatanong ni Lord, kayo ba? Gusto nyo rin bang umalis? Hindi sa simbahan, but it's umalis doon sa relationship ninyo sa ating Panginoon. Kasi sa human nature natin, ang ating Panginoon, sinasabi ko palagi, si Lord ang unang-una nating nilalaglag. Pagdating sa mga may pinagdadaanan tayo, mahirap tanggapin. Ang sabi ng Biblia ganito, na para daw pagka tayo hindi namunga, tayo ay puputulin at itatapon sa nagbabagang apoy at nangingit-ngit ang mga ipin ng mga taong naandoon. Yun ang sabi doon, ayaw niyong magbunga. Magbunga ng love, no? Magbunga ng peace, joy, gentleness. Ayaw niyong gentle kayo. Gusto niyo, sarap yung talagang laban. Facebook kung Facebook, tulpo kung tulpo. Away na dito, maghalong malan sa kinaluban. Basta wala naman akong ginagawang mali, sinabi niyo ko. Ang tanong ni Lord, kayo, gusto niyo rin bang umalis? Gusto niyo umalis? Ay, isang napakaseryosong tanong sa atin ng ating Panginoon. Pero nakakatuwa kasi sabi ni Pedro, Panginoon, kanino pa kami pupunta? Tanggapin ninyo ang katotohanan ito, Lord, saan pa ba ako kung wala ako sa iyo? Kung hindi ako susunod sa iyo, kung ang way na tinuturo mo ay hindi ko lalakaran, saan pa ako pupulutin? Malamang, magiging babalik tayo sa dati. Kung hindi tayo lumalakad doon sa narrow way na sinasabi ng Biblia. Kasi ang sabi ng Biblia, ang mundo, malapad ang daan nila. Ay, ang saya-saya doon talaga. Ay, pero ang ending, ang ending, alam na natin, ang sabi sa Bible, di ba? Amen? Amen. Saan pa kami pupunta? Kanino pa kami pupunta, Panginoon? Ikaw lamang ang may mensaheng nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sa lahat ng mga mensahe, sa Lord lamang tayo makakarinig ng isang mensaheng magdudulot sa atin ng buhay na walang hanggan. Ang sabi ng Lord, He is the bread of life. Na pag kumain kayo ng bread na yon, ay magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. He is the bread of life. He is the source of life. Amen? Hallelujah. Now, ang tanong na yon, namnamin ninyo pag uwi ninyo sa bahay, Lord, gusto kong umalis, pero saan naman ako pupunta? Saan naman ako pupulutin pag umalis ako sa iyo? Saan naman ako, anong mangyayari sa buhay ko? O paano na lang kung wala akong Kristo sa buhay ko? Ang laki-laki ng utang ko. Hindi ko alam kung paano ko babayaran. At least sa iyo, Panginoon, may hope na ikaw ang aking provider. May sakit ako, Panginoon, pero ang sabi ng doktor, wala nang chance para ako'y gumaling. Kung wala pa ako sa iyo, lalayo pa ako sa iyo, saan na lang ako kukuha ng hope na gagaling pa ako, gagaling pa yung asawa ko, gagaling pa ang aking mister na nagda-dialysis hanggang ngayon, ilang taon na, saan pa ako kukuha ng hope? Kung ako'y lalayo pa at hihinto pa sa pagsunod sa iyo. Being an extraordinary person na tinawag ng ating Panginoon, kaya mo na magpatuloy. Kasi ang sabi doon sa point natin, number 2, kapit na. Bigyan niyo lang ako ng 5 minutes. His extraordinary call sa buhay ninyo, sa bawat isa sa atin, provides extraordinary strength and power din para sa inyo, para makayanan ninyo ito. Hallelujah. Akala nyo lang pinabayaan kayo ng ating Panginoon na, Lord, matapos kong tumanggap sa iyo, ganito na lang, ganito pa, dumami pa ang problema ko. But His extraordinary call sa buhay ninyo, tinawag niya kayo, tandaan ninyo, hindi lahat, pansinin ninyo, hindi lahat ng tao sa mundo nandito sa simbahan.
You are privileged na narinig ninyo ang tawag ng Panginoon sa pintuan ng puso ninyo at tinanggap nyo siya. At pinapasok nyo siya sa buhay ninyo. Kaya ngayon kayo nandito because you have responded to the call. Pero yung journey ng calling natin, yung journey ng pagsunod natin sa ating Panginoon, doon tayo bumibigay minsan. Now we forget our identity, we forget the call that God has made us, yung promise niya na nasa Bible, na pagkarami-rami, mahirap, but He also provides His extraordinary power and extraordinary strength para makayanan ninyo ito. Ang hirap. Amen. Pero may lakas tayo na nakukuha sa ating Panginoon. We are struggling sa issues natin sa buhay and sometimes we feel deeply troubled sa mga nangyayari sa atin. No, but remember, the Holy Spirit gives extraordinary physical strength din sa atin. And more importantly, He also gives spiritual, supernatural strength sa atin. Makayanan natin ang laban natin sa buhay. Saan tayo huhugutin ng lakas? Saan tayo huhugot ng lakas? Isa lamang sa ating Panginoon Diyos. Hindi natin kayang bitbitin ang sarili natin sa lakas natin. We can never be the person we are now kung hindi dahil sa lakas at kapangyarihan ng ating Panginoon sa ating buhay. Amen? Amen. Hallelujah. Ang sabi ng Ephesians 1, no, 19-20, pinapanalangin ko rin na malaman ninyo ang napakadakilang kapangyarihan ng Diyos para sa atin na mga sumasampalataya sa Kanya. Dakila ang call niya sa ating mga buhay, pero meron siyang nakaatang na napakadakilang kapangyarihan din. Para kanino? Para sa atin na mga sumasampalataya sa Kanya. Ang kapangyarihan ding ito na ginamit niya ng buhayin niyang muli si Kristo at nang pauwiin sa Kanyang kanan sa langit. Hallelujah. The same power na sinasabi namin lagi dito, the same power, the same Holy Spirit that brought Jesus, no, rose, no, pinatayo niya, binuhay niya muli ang ating Panginoong Jesus, is the same power that lives inside of you. Hallelujah. Kaya kung kayo ay parang natatalo, nadadaig, na itatali, na igagapos ng mga ordinaryong mga bagay dito sa mundo, believe in this promise that His extraordinary power lives inside of you. Kaya mo, mapapanagumpayan mo. Speak to your situation. Speak to that relationship. Speak to that, yung debt, yung utang na yan. Speak to it. Magsalita ka. Kung hindi ka magsasalita, hindi ka humihingi, hindi magkakaroon. Kay parang talunan na agad sa sulok ng iyong kwarto at para bang nagmumukmo ka doon. Hindi ganun ang tawag sa iyo ng ating Panginoon. You are an extraordinary person because you have an extraordinary God living inside of you. Amen! Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Ikakat ko na itong ating sermon and I want you to realize ang totoong laban yung mag-isa na lang kayo. Amen. Yan ang totoong sukatan kung gaano nyo tinatanggap ang pagiging isang extraordinary person na tingin sa inyo ng ating Panginoon. Kami na mga pastor ninyo, all we can do is to remind you every Sunday, every weekday. Nagpapadala kami ng mga mensahe, nagme-message, kaya nyo yan, and everything. But it boils down to the fact kung papaano ninyo tinatayuan, pinapanindigan ang inyong identity bilang isang extraordinary person. Ang tingin sa inyo ng ating Panginoong Yesus ay isang taong napakalakas at nagniningning. We have the same Spirit. We have the same Holy Spirit living inside of us. Wala sa itsura natin, wala sa laman ng bulsa natin, wala sa kakulangan ng ating pag-aaral, kakulangan hindi kasi ako professional and all that.
Huwag nating i-box ang ating Panginoon, ang banal na Espiritu sa buhay natin. Panindigan ninyo ang inyong pananampalataya. When you are tested, when the storm finds you, when everything seems to be failing, when everything seems to be is not in the right place, alalahanin ninyo, i-meditate ninyo. I am an extraordinary person, Panginoon. Hindi mo ako tinawag na maging isang talunan. Hindi mo ako tinawag na maging isang parang laging buntot sa lahat ng bagay. Hindi mo ako tinawag para ako ay alipinin lamang. Tinawag mo ako on a special and extraordinary call. Hallelujah. Amen? Amen. Praise the Lord. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. And today, as we pray na mag-close na tayo, no? Tayong lahat ay mag-communion. Let's remember Him sa ating mga buhay. Alalahanin ninyo ang ating Panginoon at ang ginawa niya sa cross ng Kalbaryo para sa atin. And we do this with reverence. We do this with na merong banal na pagkatakot sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, Ushers. Thank you po.